So eto na nga mga sangkay, mayroon pong balita tungkol po dito sa impeachment complaint laban kay PBBM. Nako, naninilikado nga ba ngayon ang ating presidente? May balita po tayo tungkol dyan. Yo guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog. At eto nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon. Itong kinakaharap ni PBBM na impeachment complaint. No? At ang bali-balita din po natin, may susunod pa. Mga sangkay, galing po ata sa Makabayan Block. Well, tingnan po natin, may update po mga sangkay sa impeachment complaint na ito. Aba, nandun na daw po sa speaker ng House. Tingnan po natin ang balitang ito. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, i-check nyo po muna sa baba ng video na to. No? Please, check nyo po. May makikita kayo dyan na subscribe. Nakita nyo na? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay na ba? At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto mga sanggay, pag-usapan po natin saglit itong patungkol po dito sa delikadong sitwasyon ng ating presidente. Ayon po kasi dito, impeachment case laban kay PBBM nasa tanggapan na di umano ng speaker. Aba, tingnan natin. Nasa tanggapan na po ng House Speaker ang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos na sinampa ng isang tinaguriang kontraktor. Kontraktor, pambihira. Nag-file pa daw, kontraktor mga sangkay. Yung, alam niyo na yun siguro, congressman ka, tapos contractor ka, ang lupit. Samantala, agad namang kinontra ng mayorya ng Kamara ito pong bintang ni Vice President Sara Duterte sa umunoy fundraising para muling mabuo ang impeachment complaint laban sa kanya. Eden Santos para sa The Telev. Wild imagination. Yan ang sagot ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa fundraising remark ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng isasampang impeachment complaint laban sa kanya. Okay. Inaasahan na raw kasi ng Vice Presidente ang muling pagpirma ng mayorya ng mga kongresista na planong ihain sa Pebrero ng taong ito sa House of Representatives. As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpapile sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no? Na Fundraising? Meron sa fundraising. ang mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila. So parang ang dating, parang babayaran yung mga kongresista para pumirma sa impeachment complaint na yon. Sa impeachment. It's all about the money dyan. Last time na nagkaroon ng impeachment, 250 congressman yung nag-sign, di ba? And up to now, up to this time, sa 250 na yun, wala namang anybody na nagsabi na mayroong gano'n. No comment naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa sinabi ni VP Sara. No comment, pero nako po. Anya nakatuon ang kanyang atensyon sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ayokong mag-impute ng motibo bakit ang iba ay nabibigyan ng budget o allocable o allowance o bonus. Mga maganda ay ilabas na lang ang datos. Magkano ang nakukuha ng bawat isa, tapos makikita natin kung ano yung political alignment nila para doon natin makikita yung pattern. But I wouldn't want to allege a motive. Rather, I would just propose to release the data. Okay, so iyan po yung mga sangkay ngayon, yung gulo ng politika, no? Meron pong sa corruption, meron naman actually more on corruption to, mga sangkay, pero magkakaibang tao. Ito sa DPWH, ito naman kay VP Sara sa Department of Education dati, mga sangkay, confidential funds. So talagang sa 2026 itong taon, wag na kayong umasa
na happy-happy itong mga politiko. Magulo to ngayong taon, mga sangkay. Samantala, formal nang naipadala ng tanggapan ng House Secretary General nitong Martes kay House Speaker Faustino Boji III ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus noong January 19 at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang unang isinampa laban kay Pangulong Marcos mula nang maupo sa pwesto. Hindi naman naniniwala si Valeriano na kakampi ng administrasyon ang nagsampa ng impeachment kay PBBM. Actually, mga sangkay, yun nga po yung yun yung issue ngayon. Parang nautakan daw po yung, alam nyo na, yung kabilang side, nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Pero pag binasa mo yung impeachment, yung reklamo laban kay PBBM sa impeachment na yun, puro sabaw. Alam nyo yun, mga sangkay, kumbaga parang chismis po lahat ang nakasulat doon. So doon pa lang, alam mo nang, hindi kakatigan yan, mga sangkay ng Kongreso. Kasi nga po, walang concrete. Mismo yung mga gusto nang magpa-impeach kay PBBM. Sabi nila mo, ang labo, ang babaw. Kaya sila, yung mga Duterte, yun din po yung kanilang haka-haka, no? Na parang tinatrabaho, nagulangan daw po sila ng kampo ni PBBM. Pero, hindi pa rin po natin alam kung ano yun. Hindi rin siya kumbinsido na nakipagunahan sa paghahain ng reklamo ang complainant. Marami nagsasabi, ano raw, paano ba, bakit daw yung nag-file, kakampi, or what, diba? Eh, akin naman doon, wala namang timetable yung, yung impeachment niya. But teka lang. Shoutout kay kay Chris Ulo. Bakit kamukha ni Chris Ulo ito? Ba't kamukha ni Chris Ulo itong nagsasalita ngayon? Chris Ulo, congressman ka na pala ngayon. Ba't di kayo nakipag-unahan kung sino naman yung, di ba? Not like yung kay Vice President, February 6. Yun, may date talaga dapat i-file mo. Yung kay President Marcos, even last year, pwede ka mag-file ng impeachment. Di ba? So, I don't see any reason now kung sinasabi ng mga detractors na nakipag-unahan daw. Di ba? Dahil dapat yun, as early as first week of January, even last year, nag-file na kayo ng impeachment. Actually, tama yun, mga sangkay. Kasi, ang dating, parang inunahan daw po ni PBBM para po ma-distract yung kay VP Sara. Pero, sabi pa nga po niya, mga sangkay, dapat last year pa kung ganun lang din. 'Di ba? Bakit ngayon? Tapos nung may mag-file ngayon, sinasabi niyo, nakakampi yung nag-file. Pero si kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, ikinagulat ang pag-endorso ni Nisay sa reklamo. Maraming nagulat kasi hindi namin ina-expect na si Representative Nisay yung magpa-file o mag-endorse ng impeachment complaint against PBBM. There are other vocal members of the minority na alam naman natin na nagpaplano. Nandyan yung mga taga-Makabayan Bloc na nagsabi na mag-file sila ng impeachment complaint against PBBM. Pero we were caught off guard na si Representative Nisay ang nag-endorse nitong impeachment complaint. Tiniyak naman nito na titignan at pag-aaralan niyang mabuti ang merito ng complaint. So, titignan natin yan. Ngayon, kung nakikita ng ating mga kasamahan dito sa House of Representatives na baka mamaya ito ay isinampa lang for the sake na may maisampa at maproteksyonan si PBBM from any other impeachment complaints, susuriin at titignan natin yan. Pero ang pakiusap natin at ang ating hope ay sana hindi nito mapigilan yung iba pa na mga impeachment complaint or impeachment processes against any other impeachable officials. Bukas ay nakatakdang ihain ng mga militanteng kongresista. Okay. So, kung strategy man yan, mga sangkay, itong impeachment complaint laban kay PBBM, doon talaga natin masasabi na ang talino ng presidente. Diba? Doon talaga natin masasabi, ang talino naman ni PBBM. Paano niya nagawa? Paano niya nabasa na ganito ang strategy para maproteksyonan siya? Diba, mga sangkay?
Mabibilib ka talaga eh. Paano niya naisip yun? Kumbaga na-checkmate ka agad po yung kalaban sa ginawa ng ating presidente. Kung totoo na ito ay pakulo lamang ng pamahalaan para po kung sino man ang maging papa-impeach kasi hindi na po pwedeng masundan. Halimbawa, kapag nabasura yan, wala na. Hindi na po pwedeng mag-file ng iba pang impeachment complaint laban sa Pangulo. 'Di ba? So, grabing strategy yun. Akala ko ba, bangag yung presidente? Bakit parang nauutakan sila, 'di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.